Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction itong post ng Ang Balita Ngayon. Very religious na ginawa ng Pangulo at ang unang ginang. Marcos Jr. nag-alay ng misa. Isang espesyal na misa sa Malacanang ang idinaos bilang panalangin para sa mga pamilyang naapektuhan at patuloy na pinapahirapan ng bagyong Uwan PH. Sa Facebook post ni First Lady Liza, makikita ang larawan nilang mag-asawa na taimtim na nagdarasal. O, yun. Galing, di ba? So, tignan natin ang reaksyon ng taong bayan. People who reacted. 694 ang nag-react dahil kapopos pa lang ito. 473 tumatawa. 117 galit. 75 lang ang nag-like. So, anong percentage ito? Mga 90% o 98% ang galit, hindi naniniwala sa kanilang ginagawang pagdarasal. 2% lang ang naniniwala. Ito. Mga comments. Sandali ha. So, comments. Priscel Pilayo. Babalik daw si Uwan. Gaganti daw siya. Doon siya babalik sa lugar ni BBM. Kung hindi sana sinira ni Sierra Madre mata niya, doon talaga siya pupunta sa lugar ni BBM. Oh, magpasalamat nga tayo. May nakita kong post. Yung mata ng bagyo tumama sa Sierra Madre. Na-break yung lakas niya. Wala na. Kaya, pasalamat tayo. Kakaunti ang buhay na nalagas kumpara doon sa Tino sa Visayas. Kasi nandun yung protection. Ang mga mountain ranges na nakakatulong, nabasa ko itong post nito is Sierra Madre, Caraballo Mountains, sa Luzon pa rin. Ano ba yung isa? Sa Mindanao naman yung Diwata Mountain Ranges. Kaya pagdating ng malalakas na bagyo, hihina ang hangin dahil break na ng wind break ang tawag. Kaya sa aming farm o sa aming bundok-bundok, nagtatanim kami o kung may mga kahoy na tumubo na, hindi namin inaalis. Sabi ng aking commander, aking wife, wag alisin yan. Wind break yan. Tama. So yun, Sierra Madre ang pumigil sa lakas ng hangin. Badilla Magtarayo, panalangin at gawa ang gawin ng Malacanang bilang Pangulo, serbisyo sa tao higit ang kailangan. Andy Tolabin, pakitang tao lang yan, umiiyak. Mark Alinsud, ialay mo ang ulo mo, matutuwa pa kami. Grabe naman to. Wag naman. So, there's nothing wrong sa pag-pray. Lahat tayo dapat magdasal. Kailang, speaking of prayer, hindi lahat ng dasal natin ay dinidinig ng Panginoon. Doon sa Isaiah 59 verse 2, if I'm not mistaken, ang Diyos, sabi niya, ang kanyang kamay ay hindi maliit o ang kanyang tenga ay hindi bingi para hindi niya marinig ang inyong dalangin. Kaya lang, hindi napapakinggan ng Diyos ang inyong dalangin dahil sa inyong kasalanan. Yung kasalanan natin, pag tayo'y makasalanan,
pagdasal natin sa Panginoon, hindi niya papakinggan. May illustration ako. Sandali ha. Ganito yan. Sample. Between you and me, nakikita niyo ako. Pag ako nagdarasal, kayo yung Diyos, dahil sa aking kasalanan, ganito ang mangyari. So, our sin has separated us with God. Kaya hindi niya mapakinggan ang ating dasal. Kahit dasal tayo ng dasal dahil sa ating kasalanan, wala rin. Hindi papakinggan ng Diyos yan. Kaya, pasalamat na lang tayo at yung ginawa ng Panginoong Hesus, siya ang nagtanggal sa kasalanan. Kaya may veil. Nung una, yung Old Testament na temple nila, may veil. May Holy of Holies. Ang tao, mga Israelites, hindi sila makapasok sa Holy of Holies, yung nandun yung presensya ng Panginoon. Nung namatay sa krus ang Panginoon, namatay siya, nailibing, nabuhay muli, the veil was taken. Yan, yung sagabal natin, nawala na. Yung ating kasalanan, napatawad na. We can now have free access to God. We can now enter into His presence freely by His grace, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya, ang gawin natin, ABC lang. Para yung dasal natin palaging mapakinggan ng Diyos. Ano yung ABC? Ito po yung gospel, ito po yung ebanghelyo, good news ng Panginoon. A, accept that we are sinners. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And C, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Ang tao na hindi pa nag-ABC, hindi mo ginawa, ganyan ang nangyayari. Mayroong sagabal between you and God. Yung prayer mo, hindi ka papakinggan, hindi makakarating sa Diyos. Kaya lang after your ABC, mula sa puso talagang tinanggap mong makasalanan ka, humingi ng kapatawaran at naniwala ka sa death and resurrection ng Panginoong Hesus, sinurrender mo ang buhay mo sa Panginoon, yan. You can now access, you can now enter into the presence of God at papakinggan niya ang ating mga dalangin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud si Kuya. Kuhaon na niya ang yero nga nagkaayog buslot ni nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gyud ang pag-atok ni Kuya balay. So maayo na gyud nga tan-awon. Kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gyud sa pag-atok. So maayo na nga tan-awon, dili na pareha ganina nga mga buslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan abi na sa nag kuan ani daghang salamat. Tinaot unta mo para ning hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo Oo. pobre. Pila kuya imong anak? Isa Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro Sumepro. o So kada adlaw kada ka trabaho. taga adlaw. Domingo ang may trabaho po. Pahulay. So, makasuporta na sa imong mga anak kuya. Makasuporta mo yun.
Ragad pagpalit bugas unsa pa dek kinahanglan. Bugas ra gyud ang makuan kuya, mga port. Bugas ragad. Sa panangero kuya nga pangatop. So Wa na gid mabajitan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Igo ragad sa pagkaon napagid binulan nga motor Oh, salamat kayo kuya.